don't give a fuck what you say. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Saan man po kayo naroroon ay mag-iingat po palagi. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And guys, ito na, nagsalita na rin sa wakas si Kalingap Rab po tungkol sa mga may ingay na issues tungkol kay Viancy po and sa EDC. And yan po ang ating bibigyan ng reaction sa ngayon dahil ayon kay Kalingap Rab ay huwag basta maniniwala hanggat hindi siya mismo ang nagsasabi po kung ano yung dapat paniwalaan o dapat pag-usapan. So yan guys, yan bago tayo tumuloy doon, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. And mega love shoutout po sa inyo lahat ng mga solid Kalingap supporters, and ganun na rin po sa aking mga subscribers. So samahan po rin niyo ako guys, let's go! So yun na nga po, ano po ba yung kaguluhan ngayon sa EDC about sa mga taong nakapaligid kay Viancy na nababash daw? Kasi nag-open din sa akin si Boss Alvin na nagulat siya bakit daw ganun yung nangyari sa kina Miko and CJ. Pati ako po, di ko rin alam kung bakit nababash yung dalawa. Ano po ba nangyari? Kasi para sa akin lang po, di naman po, wag natin i-bash kasi ang alam ko, sila magkakaibigan. Huwag naman po natin pagbawalan si Viancy na makipagkaibigan kung kanino. Kasi bata po yan, teenager po yan. So, hindi po natin pwedeng kontrolin kung sino yung kanyang magiging kaibigan. Kasi kapag pinagbawalan mo yan, lalo yan magre-rebelde kapag ganyan. So yun guys, malinaw na huwag daw pagbawalan si Viancy na makipagkaibigan kung sino yung gusto niya maging kaibigan. Anyways, hindi sa pagiging bias ay totoo nga naman unless merong nangyayaring ikakapahamak mismo ni Viancy po and regarding nga po doon sa issue na parang picture for sale na parang karoon nga po kapalit Gcash po isa rin yan sa mga issues na ayaw paniwalaan ni Kalingap Rab, and ito ay sa tingin ko ay isang malaking hamon sa mga naglabas po ng issue na kailangan patunayan po nila, magkaroon ng matibay na ebidensya para patunayan na ito nga ay may katotohanan, dahil sabi nga ni Kalingap Rab ay marami naman pictures na nakapost si Viancy online and sa mga social medias po at bakit kailangan pang magbayad ng sponsor na yon para kuhanan ng picture at kailangan pa niya magbayad. So yan guys, and ito ay ang ginagawa po nating reaction ay base lang, naka-base lang sa mga sinasabi ng bawat panig po kagaya kahapon ang nireaksyonan natin ay tungkol lamang sa mga sinabi ni Dr. Love, and sa ngayon naman ay tungkol sa mga sinasabi naman ni Kalingap Rab. And yun, hindi tayo lumalabas doon sa sa mga sinasabi nila guys. At yun lang ang ating re-reactionan. So yun. Diba? Kaya yun po. Diba, Jackson? Diba? Wag po nating kontrolin si Viancy. Ako nga po na mismong kuya niya na nag-vlog sa kanya, di ko siya masyadong kinokontrol Pinagsasabihan ko, ina-advise ko, pero di ako yung tao na kukontrolin siya kasi bata po yan si Viancy. 18 siya. So, pagsabihan lang natin. Pati nga siguro yung magulang niya, di siya ginaganyan. Tapos kayo lugod na sumusok. Di ko alam kung tunay na supporters yun. Sila. Grabe guys, So yun, medyo madiin yung pagkakasabi ni Kalingap Rab. Madiin yung sinabi niya na huwag kontrolin si Viancy dahil kagaya ni Kalingap Rab, siya mismo yung talagang handler or siya yung may beneficiary sa kanila ay hindi niya ginagawa yon. And also
naniniwala rin si Kalinga Prab na mismo mga magulang ni Biancy ay hindi ginagawang kontrolin ang bawat kilos ni Biancy po siguro. Yun, maaring yun ang ibig sabihin ni Kalinga Prab. So, tuloy po natin. Pa yung masyadong mahigpit kay Viancy, masasakal naman po yung bata niya. I-guide natin. Huwag natin kontrolin. Kasi may mga kaibigan sila. Normal lang na magkaroon sila ng kaibigan. Yun huwag kontrolin. Siguro ay isang pagpapatunay yan doon sa post po ni Biancy na itigil ang pambabash doon sa nakapaligid sa kanya. At wala namang katotohanan nga daw yung mga issues na picture kapalit Gcash. And ilalagay na rin po natin dito yung post ni Biancy guys, so para mabasa din ng mga hindi pa nakakaalam. So yun, kumbaga mismo si Biancy na po yung nagsabi. And medyo to guys, medyo komplikado talaga. Kasi ang nangyari kasi nawala sa eksena si Kalinga Prab po nagkaroon ng mga galawan na hindi siya napasali sa decision making kung ano man po yung dapat gawin. Kaya tuloy sabi ni Kalinga Prab na huwag basta maniniwala hanggat hindi siya mismo nagsasabi o kaya yung mga magulang po ni Biancy. So yun guys, so tuloy po natin. Bro, pa lang na magkaroon sila ng kaibigan. Hindi naman pwede na kung sino yung nakakasama niya is ibabash naman po natin. Porque madalas kasama. Wala po tayong magagawa. Close sila kasi. Wala tayong magagawa. Kaibigan sila, close sila. And wala naman po nangyayari kay Biancy masama. Diba? Mabuti na lang kung may sumbong na napiperwisyo si Biancy or naabuso, etc. Mabuti na lang kung ganun. So yun guys, wala namang nangyayaring hindi maganda. Ang lumalabas kasi ng mga issues ay hindi makapag-concentrate si Biancy po sa kanyang studies o kaya sa kanyang pag-aaral. Gawa ng palagi daw meron siyang, may mga pumupunta raw doon sa apartment na laging nakadikit or nakabuntot po sa kanya po And yan, kailangan talaga ng matinding ebidensya para naman magkaroon ng sustansya yung mga issues na mga ganyan po guys, Mas maganda pa rin yung may ebidensya talaga. And siguro kapag napakitaan nila si Kalinga Prab ng matinding ebidensya ay tsaka lang kakaroon ng sustansya. So yun. Di ba? Huwag po natin si Biancy. Ako nga mismo, di ko yan Di ko yan hinihigpitan si Biancy. Na-advisean ko lang siya, pinagsasabihan ko na kung ano yung dapat iwasan, dapat gawin. Kaya, yun po. Mabuti yung bata, si Biancy ay napaka-bait, di ba? Tapos, huwag natin siyang, kumbaga huwag nating sagarin yung kanyang pasensya. Like kagaya nila Carla, nila Joy, mababait po silang mga bata. Paano naman sabing sad si Papa Eds o tahimik? Nakausap niyo ba si Eds? Ha? Para sabihin na malungkot or parang gano'n, naapi. Hindi naman po, talagang tahimik lang si Eds. Wala tayong magagawa, gano'n na po talaga siya. Nantsalan po siya. So guys, actually may nabasa rin ako kahapon doon sa aking comment section nung pag-post ko doon sa kahapon po na hindi ko napapangalanan po kasi para sa kanyang privacy na ayun na nga anong 2 years anniversary po ni Biancy po ay hindi daw makalapit si Kalingap Edu kay Biancy gawa ng may nakabantay daw sa kanya. So ito naman sabi ni Kalingap Prab, talagang ganun si Kalingap Edu, talagang nonchalant, kumbaga kapag crowded yung area, talagang tahimik lang daw siya. And nag-iingay lang si Kalingap Edu kapag sila na or kagaangan loob niya yung mga nasa paligid po niya, So, yun, kaya yung ating binigyan ng reaction kahapon guys. Medyo saliwa itong paniniwala ni
Kalinga Prab po and syempre mas kilala naman ni Kalinga Prab yung kanyang mismong pinsan kasi sa pagkakakilala po natin, no? Kalinga Prab, wala pang upload ng Etsy. Ano pa po? Mamaya or bukas pa. Ang premiere po sa Etsy, yung photoshoot po, ika-2 taon po ni Biancy. Maganda rin po yun. Alamin mo, Kalinga Prab, kung totoo yung pic ni Biancy at ni Miko at kapalit ng Gcash. Yun. Ano yun, totoo ba yan? Kasi huwag tayong magsalita ng walang ebidensya. Yan. Sino po bang wala naman po ata ng ebidensya na totoo yung ganyang mga issue na pipicture kapalit ng Gcash. Ano yun? Sinong sponsor ang gagawa ng gano'n na bagbabayad para sa picture? Ang daming picture na ang dami namang picture ni Biancy na pwedeng kunin or hingin. Di ba? So yun guys, yun yung kagaya ng sinabi ko kanina. Ito ay isang matinding challenge ngayon sa mga naglabas ng issue regarding dun sa picture for sale o kaya kapalit Gcash po bawat picture. Meron pang sinasabi na video at meron din sinasabing pinababantayan. Nako, ang ganda po niyan guys kapag nakapaglabas ng matinding ebidensya yung nagsasabi or gumawa ng issue tungkol doon para malaman natin yung buong katotohanan po But of course, halata naman na may duda si Kalinga Prab tungkol dyan. Kasi may narinig din ako kahapon na wala daw kasing alam si Kalinga Prab sa mga nangyayari. Kaya yun na nga dapat, kailangan maglabas ng ebidensya para naman malaman niya. At yun yung nakakapagtaka po mas naunang nalalaman ng iba yung mga pangyayari kaysa kay Kalinga Prab. Yun. Oo, huwag niyo pong isipin na na-appear na ganun talaga yun sa EDS. Lalo na pag maraming tao, masanay siya ng tahimik lang. Kilala ko na yung pinsan ko yun. Mas maingay siya pag konti lang kami, ganyan, pag kami-kami lang. Pero pag maraming tao, yan, sobrang tahimik niya. Nalabas ang ingay niya pag sobrang konti lang. May mga nagsabi kasi daw di ma-upload yung photoshoot ng dahil, Hindi naman po yun ang dahilan. Di ko ma-upload yung photoshoot kasi di pa po ako nakakapag-edit. Ano ba yan? Mga fake news. Mga fake news po yung mga ganyan, pinapalala wala pong ganyang issue na hindi ko ma-upload yung photoshoot kasi may kumakalat. Hindi po. Hindi ko po ma-upload kasi nasa travel kami and ini-edit pa po ng ating editor. Huwag niyo pong gamitin ako sa mga fake news. Minsan ako na yung nagagamit sa mga fake news Wala naman akong sinasabi, wala namang issue sa akin. Tapos ako pa yung idadahilan. Huwag niyo pong gamitin yung ko. Kasi okay kami nila, Biancy, okay kaming lahat. Okay kaming lahat dito. Yan guys, actually yung issue na yan ay medyo ilang araw na rin ang nakakaraan ay umiikot na po yung issue na yan. Ako'y nakikiramdam lang din kasi mahirap na magsalita ng wala namang ebidensya po and yun at meron na nga mga nangyaring issues na may mga pinagbibintangan na nangunguha ng picture, nag-upload kaagad, napapangunahan si Kalinga Prab. And ayun, nagtuturuan kung sino yung nauna. Ganun po kinuha lang daw dun sa mga naunang nag-upload. Ganyan, huwag na natin pangalanan. Alam kong alam na alam nyo na po yan. At yun yung pinalalabas na kaya hindi upload ni Kalinga Prab yung tungkol nga sa second anniversary ni ni Biancy, tsaka yung sa photoshoot nga dahil nga doon napangunahan nga daw siya sa paglalabas ng mga pictures. Doon din nagkaroon ng issue na yung mga picture for sale, yung mga ganyan kapalit Gcash. Kumbaga naghalo-halo na po guys and ito nga, sinasabi naman ngayon ni Kalinga Prab na hindi talaga yun yung
issue or hindi yun yung katotohanan at huwag daw siyang gamitin po na huwag siyang idamay tungkol dyan dahil nga habang ngayon daw ay ini-edit pa rin and kasama nila yung editor habang nasa travel po sila ngayon, no? Nasa Singapore po sila. So yun, malinaw yung sinasabi ni Kalinga Prab and ang issue talaga guys, hindi nawawala talaga yan eh. Kumbaga once kasi may naglabas at narinig naman ng iba, yun na yun. Kumbaga, lumalaki na kaagad yung apoy. Grabe, no? Issue. Ang issue daw, gusto daw nila paghiwalay ng... Ha? Sinong gustong paghiwalayin yan? Wala naman pong gustong paghiwalay ng EDSI. Minsan kasi, may daming fake news na kumakalat. Huwag po tayong ganyan. Ay nako, tungkol naman dyan guys, matagal ng issue po yan, no? Na, ayun, nabanggit din naman ni, sa upload ni Dr. Love kahapon, na may mga titas na ayaw kay Edu, para kay Viancy po, yung mga solid, lang sila. Solid Viancy, meron ding solid na Edu, kumbaga grabe po, kumbaga, actually, ang tagal na yan eh. Ang tagal nang umiikot na issue na yan na hanggang sa ngayon ay walang, o hindi nasosolusyonan. And kahit naman siya, Kalingap Edu, nakapagsalita na rin tungkol dyan. Dati po, So, yun. Kaya nga, dami nag-leak kahit di mo pa na-upload eh. Opo, may mga nag-leak pero di yun yung dahilan kung bakit di ko pa na-upload. Hindi ko pa na-upload kasi nandito kami and ine-edit pa ng editor natin. Nagreklamo na din po si Viancy, wala na daw. Totoo po ba yan? Saan po galing yan na nagreklamo si Viancy? Kakausapin ko na lang po mismo si Viancy. Ganito yan, hanggat wala akong sinasabi or si Viancy, wag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Maniwala po kayo sa akin at kay Viancy mismo. Hanggat wala pong nagsasalita, huwag po kayong maniwala. Kasi minsan dyan nagsisimula yung issue na di naman nagmula sa akin, di naman nagmula kay Viancy. Ako mismo po ang kumakausap sa kanila. Ako mismo ang kakausap kay Viancy, ako mismo ang kakausap kay Joy, kay Carla. May post nga po, nabasa ko yung post ni Viancy, di ba? Post ni Viancy, pinagtatanggol lang yung kanyang mga kasama na ginagawa lang naman yung trabaho. Parang ako ganun din, no? Siguro, yan, ang mali lang, kung sakaling may nag-leak man na video, photo, siguro sinend nila sa sponsor, ang mali doon is yung kumalat. Wag po natin pangunahan ang vlog, di ba? Wag po natin pangunahan yung vlog kung hindi pa na-upload. Kawawa man si Inggit. So yun guys, grabe lang. Sobrang bait lang talaga ni Kalinga Prab tungkol sa mga ibang issues na yan, tungkol doon sa mga nag-leak na pictures o kaya video. Hinahanap ko yung yung action niya, kung siya ba ay galit tungkol dyan sa napapangunahan siya, pero wala, hindi siya nagagalit guys. Mabait lang talaga. Mabait siya. Kit na pala ng yan. Pero about naman sa issue na yan sa mga naunang upload, sinasabihan ko po yan sila. Basta sabi ko nga, hanggat hindi nagmula sa akin, hindi nagmula kay Viancy, sa magulang ni Viancy, wag muna po kayong maniwala. Hanggat ako po ang magsasabi niyan. Ako mismo. Basta ang sabi ko nga, hanggat hindi sa akin nagmumula or kay Viancy, kasi sila Viancy, di man yun magsasalta hanggat di ko kinakausap or binavlog or kinakausap off-cam. Huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Mga po. Ito yung bulong ko guys. Ayan Ano ko nga nito? Ayan, bulong. Sa GC namin yan ng Velvet Box. Nagkukulitan yung dalawa. Kasi alis si Eds, sabi ni Viancy, alis ka na naman nang hindi ko alam. Di ba? Nagkukulitan sila, guys. So yun guys, yung pinapakita ni Kalinga Prab na yun, yung
kulitan ng EDSI ay parang gustong patunayan ni Kalinga Prab or pinatutunayan niya talaga mismo na walang issue yung dalawa po si Viancy at si Edu ay wala silang problema. Kumbaga ang issue nang gagaling sa labas hindi mismo kay Viancy at kay Edu, kumbaga galing sa labas, kumbaga nagagawan sila ng issue. Yun ang sa abot ng aking pang-intindi. Kaya pinapakita yan ni Kalinga Prab yung pagkukulitan nila kasi paalis po ulit si Kalingap Edu papunta rito sa Metro Manila at magkikita-kita sila ni na Kalingap Prab pagdating ni na Kalingap Prab dahil nakaroon nga daw sila ng mission and may mga nagsasabi na medyo matagal-tagal daw yun, mga abuti na mga ilang araw po. So yan, kaya nagkaroon ng kulitan dun sa GC po nila sa Velvet Box. Sabi ko sa'yo, okay sila. Nag-aasaran sila sa GC namin, sa Velvet Box. Baby man ako. Baby ko. Ayan, alis ka na naman ng hindi ko alam. Pati sila tita, kinilig bumaba. Pati sila tita, tito, kinilig guys. Masyado kasi kayong Baby ko, ano na baby? Wala namang issue mga kalingap Madami pa yung kulitan, hindi lang yun. Yan kasi yung sa live lang. Oo, sabi ko sa inyo guys, marami pa yan. Yan lang yung pinakita ko sa inyo. Lalo na guys, pag napanood nyo yung upload natin, episode ano na ba yung Etsy? Episode ano na ba? Grabe yun. Maluluha po kayo. May iyak po kayo doon. Masira ko yung... Ako habang nag-edit, grabe, nakakaluha. Malalaman nyo lahat po kung ano talaga yung nangyayari ngayon sa kanila. Ayun, sabi na, baka di ako maka-live selling ng 21, yun kasi date ng alis ko. Ayan, magkikita kasi kami na Ed sa Manila. May special mission kami na Ed sa Manila. So yun guys, kumbaga narinig naman natin lahat mga sinabi ni Kalinga Prab, no? And siguro yung mga talagang solid na supporters ng EDSI, dahil medyo ang tagal na nila nag-aabang sa upload ni Kalinga Prab, ay dahil sa tagal, no? Dahil sa tagal, ay doon nagkaroon na, yun yung isang dahilan, naisip ko lang, na kaya nagkaroon ng mga issues, kaya hindi ma-upload dahil napangunahan po siya. Napangunahan siya ng mga nagli-leak na mga pictures. So yun, tingin ko ganun yun And guys, para sa akin ay talagang para magkaroon nga po ng sustansya yung mga issues na number one dyan, pinaka-concern talaga yung yung picture na may kapalit na pera sa GCash. Kasi mainit talaga yan. Mainit talaga issue na yan guys. Paulit-ulit yan. Paulit. Actually, matagal na. May mga issues na ganyan dati pa. Pero wala pa akong nakita Wala pa akong nakitang lumabas na mga solid na mga katibayan po. And hoping this time may mga lumabas na mga talagang katibayan po. Yun. Hanggang dito na lang ulit guys and na BBC yung utak ko kakaisip kung binabalansi ko kasi guys kung ano yung mga sinabi ni Dr. Lab kahapon na talagang parang kung maririnig mo habang nagsasalita siya is parang 100% lahat ay totoo po So yun, at medyo iba naman yung ni Kalinga Prab. And kung yung tungkol naman po dun sa decision ni Tita Rexy po na pabalikin na lang si Viancy sa kanilang bahay at bigyan na lang niya ng personal driver, I think maganda yun. Maganda talaga yun para makasama naman po ni Viancy ang kanyang family everyday po And siguro kaya nagdesisyon naman si Tita Rexy na ganun dahil sa dami na mga lumalabas po na issue
And siguro ayaw na niyang lumala pa yon at baka may mangyari pang hindi maganda kay Viancy doon sa apartment na yon, baka si Tita Rexy pa asisihin bandang huli dahil siya yung may idea kung bakit tumira si Viancy doon sa apartment po. Ngayon, kung pauwiin na niya si Viancy, ibalik na sa family, ay magkaroon man siguro ng problema, ay medyo hindi na siya masisisi doon kasi nandun na siya sa family niya ulit. And yan, naisip ko lang naman guys na ganun yung idea kung bakit pinababalik na siya kasi ayaw din ni Tita Rexy na siya kasi nag-decide na tumira si Viancy sa apartment, and sa bandang huli siya pa nga yung masisisi dahil yun nga paulit-ulit na mga issues na hindi na makapag-concentrate si Viancy sa pag-aaral dahil palaging may bisita, nawawalan ng privacy at hindi na makapag-concentrate sa kanyang studies. So yun lang po guys. So para sa akin, positive po yun. Positive yung idea ni Tita Rexy na pabalikin na lang si Viancy sa kanyang family po. So yun guys, and kung ano man po yung masasabi niyo kung meron pa akong mga mali sa lahat po ng mga na-discuss ko dito ngayon, ay willing na willing po ako na i-correct po ninyo sa mamamagitan ng pag-comment po ninyo sa comment section. And aminado naman po ako na hindi ako perfecto sa paggawa ng mga reactions po. So yun lang. So muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagsama sa akin ngayon. And sa palaging pagsuporta po. Maraming salamat. And ito muli ang inyong likod, Batang Elio. God bless po sa lahat, and kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So, bye-bye po muna. Bye.